matapos ang ilang taong paghihintay, sa wakas ay dumating na ang kapanapanabik na BrahMos cruise missiles mula India. Dahil sa pagdating nito ay nagkaroon ng kapanatagan ng kalooban ang mga Pilipino. Ito kasi ay may kakayahang depensahan ang buong Pilipinas laban sa mananakop. Kaya nitong palubugin ang barko sa layong 290 kilometers. Pero ang pinakamagandang katangian nito ay ang pagiging supersonic nito sa buong panahon ng kanyang paglipad. Ito ay may bilis na Mach 2.8. Sa ganitong katangian ay tiyak na magdadalawang isip ang sinumang naisakupin ang Pilipinas. Ang BrahMos cruise missiles ay ginawa ng India at Russia. Ang salitang BrahMos ay galing sa pangalan ng dalawang ilog, ang Brahmaputra ng India at Moskva ng Russia. May iba't ibang variants ang BrahMos cruise missiles. May plane launch, ship launch, submarine launch at land-based launch. Ang kinuha ng Pilipinas ay ang land-based launch. Kung napansin nyo, ang binenta sa Pilipinas ay may 290 kilometers range lang, kahit na may 400 to 500 kilometers extended range ang India. Ang dahilan ay membro ang India ng Missile Technology Control Regime o MTCR. Ang mga bansang membro ng MTCR ay pinagbabawalan na mag-export ng missile na may layong 300 plus kilometers at 500 kg payload. Ibig sabihin, ang pwede lang nilang ibenta ay missiles na may layong below 300 km range. Kaya ito ang dahilan kung bakit 290 km range lang ang binenta sa Pilipinas. Hindi mako-cover ng BrahMos cruise missile ang 200 nautical miles o 370 kilometers exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero mako-cover nito ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na may layong 105 nautical miles o 194 kilometers mula sa Palawan. Ang isang BrahMos missile ay may halagang $3.5 million at $4.85 million ang extended range. Hanggang 10 to 15 years ang lifespan nito. Kaya kailangan gamitin ito bago ma-expired.